Isang maganda at mapagpalang hapon po kina Kuya Bal, Ate Edna, and Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Andito po tayo sa Barangay Bakungan, Lopez, Quezon at meron po tayong pinuntahan at meron pong nag-message po sa atin at meron pong inilalapit. Nagbabaka sakali po na sila po ay matulungan. Kaya pinuntahan po natin ngayon po ng araw pong nito. At kausapin po natin mga Kalingap si Ate. Ate, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Ate, anong pangalan mo? Rayalyn Garuela po. Kumusta ate? Ayos naman po kaso ito po. Ate, ilang taon ka na ate? 24 po. 24. At ilan ang anak mo? 2 po. 2. Tapos si baby? Panganay ko po. Panganay. Ilang taon na siya? 6 years old po. 6 years old. Ate, ano si baby? Bale, diagnosis po siya ng cerebral palsy at focal epilepsy po. 2? May ano rin po sa sir ng pagka-hydrocephalus. Yung sa ulo. Sa ulo? Parang nalaki. Pero yung sa kanya naman, kumbaga po ay mabigat pa lang. Ibig sabihin ate anong pangalan niya ni baby? Adrian Kyle. Si Adrian ay hindi siya nakakatayo mag-isa. Hindi. Dahil sa kanyang sitwasyon ng kanyang mga binti. Tapos si baby ay hindi rin siya nagsasalita. Hindi rin. Since birth po talaga. Since birth. Kumbaga nung siya isinilang, ano siya po? Premature. Premature. 7 months. 7 months nung nung isinilang. Tapos ano siya sir? Transfer din po siya ng PCMC. Ay, anong trabaho ni mister? Sa janitorial po. Saang lugar ate? Pasig. Sa Pasig. At buti na lamang may trabaho pa ni Adrian. Yes po. Kaso ay halos di rin po kumbaga sapat gawa ng ito nga po sa mga kailangan niya po. Bali nabanggit mo nga ate, siya yung panganay mo 6 years old. Opo. Magse-7 na ngayong July po. July. Yes po. Ayan siya. Ito po mga Kalingap ay meron pong nag-message po sa atin at pinasyalan po natin si ate, sila pong mag-ina dito sa Barangay Bakungan, Lopez, Quezon. Ito po si Adrian. Ate, ano yung nasa ilong niya? NGT po. Bale, dyan po napasok yung gatas, mga vitamins at maintenance po. Ibig sabihin, lahat ng pumapasok sa kanyang tiyan, dito na po. Diyan dumadaan. Ano na po siya sir, hanggang dito na yung tubo, kumbagay tubo niya. Ay, grabe. Sa tiyan na po niya. Hindi mismo sa bibig niya na daan. Dati po, nakain siya mula 1 year old to 4 years old. 4 years Kaso old. po, nagdumi siya ng puro dugo. Yung pala po ay naapektuhan yung kanyang bituka. Nagka-infection po siya. Kailan yun ate? Ano po, 2023 po. Ibig sabihin ate, matagal niyang tubo sa kanyang ilong. Pag siya iinom ng gatas, anong kinakain niya ngayon? Milk lang po. Gatas lang. At anong gatas niya ate? Sa ngayon po is Bonakid po. Bonakid. At nabanggit mo nga ate, kagagaling lang ninyo ng hospital nitong nakaraan Opo, kakauwi lang po. Kakauwi lang ninyo. At kumusta naman ate nung na-hospital yung iyong anak, anong advice ng doktor? Ayun po, ang ano nga po sa kanya is una ay malnourished nga po. Tapos yun nga po, araw-araw niyang pagko-convulsion nga din po. Kailangan hindi nga po mawalan siya ng maintenance. Yun. Mga vitamins. Opo. Bale, 2 po kasi maintenance din po niya sa yung pagko-convulsion po niya. Ito. Bali, gatas lang ate ang ano niya. Opo, gatas lang po talaga siya. Kumbaga, anong gatas ate? Bonakid. Bonakid. Ano yung nabanggit na nung kanina na suggestion ng doktor? Ano po talaga siya? Kumbaga, kailangan po ay Pediasure. Pediasure. Kasi yung Pediasure po kasi is, nandun na daw po lahat. Vitamins, kumbaga may mga protein na rin na umaano sa kanya kasi sobrang mahal po talaga. Ibig sabihin yung nakakaya. Pediasure ate, kumbaga kompleto yung Opo, kompleto po protina, talaga. Kahit hindi siya, vitamina. kumbaga, kahit di siya kumain,
doon sa gatas na yun talagang sobrang dami po makukuha. Kaya lang, sabi mo nga, sobrang mahal. Opo, kumbaga, kailangan niya po makawalong lata sa isang buwan. Ay inaabot po ng nasa 15 din po. Medyo malaki, ano? Opo, so, Kaya anong ginawa nyo na lang ngayon? Bonakid. Bonakid na lang. Minsan nagkukulang pa din. Minsan Kasi dapat sa 140 ml niya, 5 scoop. Minsan nababawasan po para kumbaga kailangan sumapat sa susunod Ate, na... naiyak baka may nasakit sa kanya? Hindi po. Sa susunod na sahod po ng ama niya. Kumbaga kaya yan minsan kulang ang naibibigay. Kaya po ngayon, last na. Ay, ito ate. Last na po yung gatas. Last na yan. Ano yan? Bonakid? Bonakid po. Magkano bili mo ng Bonakid? Sa isang ganito po niya. Ito. Opo, 4 na balot po siya. 1 week po niya yun. Magkano yun? Ngayon po 1,000 na po isang gayan. 1,000? Opo. Ganyan. Isang box po niya. Isang box. Okay. Di ba nagugutom siya? Kakadede lang po. Ate, nabanggit mo kanina may... Ano rin si ano? May ano po. Naiyak na. Ano po, sir? Iyak na si baby. Ito po mga alingap, yung sitwasyon po nilang mag-ina. Ate, ano nilalagay mo? Nagaano po kasi yung labi niya. Nadadry. Opo. Ano, lagay mo ng anong tawag yan? Petroleum po. Petroleum para hindi mag-dry. Opo. Nagdudugo po kasi siya. Ano pala? Ang kailangan nga rin po pala namin, sir, is oxygen. Oxygen din. Opo, yun din po yung kailangan ko rin maabya dito. Gawa na sa pagkoconvulsion niya po, nababa yung oxygen niya. Oh. So, kailangan daw po, at hindi nga po agad kailangan maitakbo namin sa ospital. Kailangan may sarili po siyang oxygen. Para once na mag-convulsion siya, may mailalagay po. Ate, naiyak. Bakit? Baka may nasasaktan, ba nasasaktan? Hindi naman. Ganito lang po talaga. Pag gabi na po ay... Bakit? Busa po siya sa gabi. Nag-iiyak siya pag gabi. Bakit? Hindi Ano man. pala? At nabanggit mo nga kayo na ate, na may epilepsy rin siya ba? Tama ba ako? Anong pag ina-atake siya ng ganun? Ano siya, sir? Naninigas siya. Naninigas siya? Buong katawan. Tapos namamayulat na po yung... Grabe naman, ano? Langoy niya. Bakit? Ano naman ibang ano sa iyo? Kung baga ay... Baka binabanas. Paabot nga ng cellphone. Baka binabanas, ano? Ito na, nood na ikaw. Yan, ikaw. Ay, naantok. Naantok ate. Ayun. Ay, naantok lang siguro. Yun, ate, pag ilang beses siyang ina-atake naman ng epilepsy. Minsan po, pinaka-minimum na po niya is maghapon magdamag. Nakalimang beses po siya. Ibig sabihin, ngayong araw na ito? Opo, nakailan na rin po siya. Ngayong araw? Opo. Na inatake na siya uli ng ano? Kaya halos, imbis na pababa yung dosage ng gamot niya, pataas. Gawa na yun nga po, halos araw-araw siya, may. Ibig sabihin ate, talagang bantayan mo. Opo, sobra. Hindi pwedeng hindi bantayan. Pero kumbaga naman po, may time naman po na hindi siya nagko-convulsion. Pero yun nga po, ang inaano ko nga po, kada convulsion niya, nababa yung oxygen niya sa katawan. Ate, ano si ano? Opo, hindi man ikaw. Yun pala. Kumbaga ate, kumbaga ay grabing sakripisyo mo yan. Sobra, mula 1 taon po talaga. Mula 1 taon yung sakripisyo. Gaano kahirap ate bilang isang ina? Sobra. Mahirap po, pero tiyaga lang po talaga. Yun po ang ano namin. Kagaya ng pag kami na nasa Maynila po. Sinasakyan lang namin MRT. MRT, siksikan pa yun. Opo, tapos papuntang Cubao po yun. Tapos lakad. Lakad namin, papunta naman sa kabilang station pa, hospital naman po. Tapos lakad ulit. Yun po ang ano namin. Magkano rin naman po kasi kung halimbawa magagrab kami. Bagay, panggastos na namin. At pang masahe din ninyo? Hindi. Ano? Yan pala. Ay, yung isa mong anak, nag-aaral? Opo. Anong grade?
Kinder po. Graduate lang po kami. Graduate. Opo. Di sinamahan mo. Opo. Kasi kasama mo rin siya. Hindi po. Iniwan mo. Bantay po ng pamangkin ko. Pamangkin mo naman. Bakit ate rin po siya. Doon siya. Ayan pala. Hindi man. Kaso kailangan ay hindi pa ako pwedeng mawala ng matagal kumbaga. Kasi yun nga po, kagaya ng mga gamot niya. Bantayan din po. Ibig sabihin ate, paggabi, nag-iiyak talaga siya. Paggabi. Usa po talaga siya sa gabi. Hindi ba siya binabanas? Hindi naman. Yan pala yung kumbaga pang yan, cellphone. Opo. Parang di mo siya nakatingin. Kailangan panonoodin lang siya. Pag nawala na, doon na po sana ulit siya. Bilang isang ina ni Adrian, ate, ano yung padalangin mo kay Lord? Nung siyempre, una-una po yung paggaling niya nga po. Kasi siyempre po sa akin, unang-una sabi ko, dapat nag-aaral na siya. Yung mga ganun po. Bayan ako'y naluluha. Ngayon ay wala. Ganito nga po. Kumbaga, dapat nasa school na siya. Yan din po naman yung inano sa akin ng mga doktor po. Kagaya nung na-hospital nga po siya. Pinasuggest na po talaga namin siya. Bakit? Ba't na pinasa Diyos? Nahihirapan na po kasi siya noon. Nag-time po na nga, halos parang mag-50-50 na nga po siya. Then, inano na po talaga ng pamilya ko na kung mahirapan nga po, kunin na nga lang po sa amin. Kumbaga masakit bilang isang ina. Ano ba yun? Nakikita mo yung nahihirapan yung iyong anak. Opo, sobrang. Kaya po sabi ko, kung nahihirapan na nga lang po, kunin na lang nga po sa amin. Yun, binubulungan ko naman po siya, sabi ko. Sabi ko, na, kung hirap ka na, sige na, sabi ko. Pero sabi ko, kung hindi nga po, tibayan nga po. Ayan po, kung sa awa ng Diyos ay na ito pa rin. Kumbaga, bigay sa inyo ni Lord yan eh. Opo. Bilang isang ina, masakit sa kalooban, makita mo yung anak mo na ganyan. Lalo na sinabi na mag-rating na kayo kung ano, ipiperma na kayo na tubuhan na. Sabi ko eh. Ito sabi ng doktor, tutubuhan. Opo, baba na po taga, nag-abot na ng 30 na lang yung heartbeat niya. Tapos naninigas na siya. So sabi ko, ayoko. Dubli ano po kasi yun eh. Oo, mahihirapan lalo yung bata. Kasi tagal po namin na sa emergency nun eh. Nakikita ko daming tinutubuhan. Halos sabi ko, hindi na nagigising yung bata. Tapos mga, wala na. So sabi ko, kung susuko na talaga, ano na lang po. Pero sa awa na Diyos ay nakauwi man po kami dito. Kumbaga ay tuloy ang laban sa hamon ng buhay para sa iyong anak. Pero may pero ano po doon, may kumbaga nagdadasal. Inanuhan po talaga siya sa pastol doon na dasalan nga po. Kumbaga pagkapagaling nga po na. Ayun. Bago kami lumabas ay na-interview nga rin po kami na nadasalan din siya. Oo. Yes, sa ngayon po ay ayos na ayos naman po. Ito na siya, no? Diba? Ano na siya, nakakain na siya ate. Opo, kakadede lang po ng pagdating niyo po. Ibig sabihin yung gatas niya, yan na lang. Sa ano po, halos sa ganito. Yan. 40 ml. 40 ml. Naubos niya yan. Opo, 5 scoop po. Pero sabi mo kanina, minsan di kulang pa. Kulang. Bakit kulang naman sa timpla? Inaano po na, binabalance ko po. Tinitipid mo? Kasi opo. Kasi inaano ko yung kung kailan magkakameron nga po. Pero pag naman madami siya, doon, nabawi naman. Ayan, kagaya nun, gatas niya natin, yun na lang. Meron pa ba? Wala na po. Yan na lang po talaga. Nananalangin na lang pabili. Opo. Minsan naman po ay nagpapasalamat din na po kami. Pag ganyan na walang-wala na,
biglang may nadating na, God will provide. yes. God will provide. Kapag nakikipag-usap ka ate kay Lord, ano yung sinasabi mo kay Lord para sa iyong anak? Yun po, ang ano ko sa kanya is pagdalingin niya po. Tapos una-una ay yung kung ganito man po siya na binigay sa amin nga na ganito ang sitwasyon niya, yung wag na lang po yung talagang halos kami tumira na sa hospital. Kasi halos monthly po kasi ito, na-admit po ito eh. Monthly na-admit. Opo. Puro halos ano naman po sa kanya is pneumonia naman po. Kasi ano naman po kasi talaga ng doktor, di siya mawawalan talaga ng pneumonia. Gawa nga po ng cerebral nga po. Di, bali ang ano ko po talaga lagi sa Panginoon na kumbaga po ay sa ganitong sitwasyon niya is yung bigyan, kumbaga sa amin pong magulang, bigyan pa kami talaga ng yung malakas din po ng pangatawan para po talagang maalagaan siya ng gusto, kumbaga. Ayan. At ate, tayo ay nagbabaka sakali, tayo ate magbabaka sakali, sa mga makakapalid ko ate. Ano yung iyong panawagan bilang isang ina? Siyempre, unang-una po, prayers po talaga. Dasal po sa anak ko na sa fast recovery po niya, sa kagalingan niya po. Siyempre, kalawa po is yung matulungan po kami sa mga needs niya. Hindi naman po yung bagang inaano namin o na-obliga yung mga tulong, kumbaga po. Kung ano lang sa amin, yung mga tao lang po na makakabigay ng tulong sa kanya. Maliit man po, ay malaking tulong po talaga sa amin. Mga pangailangan lang po niyang gatas, maintenance po niya. Yan po. Ayan. At sa mga makakapanood po nito, kumbaga ay si ate ay kumakatok sa ating puso. Sino po ang may butihing puso na nais na tumulong kay ate para sa kanya pong anak ay nang mula sa puso po ay papasalamat. Yun natin, yung panawagan natin, panawagan mo para sa yung anak, kung sino may mga butihing puso, nais tumulong. Ano sinabi mo kanina ate? Yung hindi obligasyon naman na Kumbaga hindi, sa ibang po kasi may marami din sasabi na yung nga paghihingi daw po namin ng tulong. Kumbaga ay dapat hindi namin nga po nararanasan yung gano'n. Yung hindi naman obligasyon ng karamihan na tao na magbigay. Pero halos talagang sa mga naaawa, kumbaga po sa kalagayan ng anak ko, yun marami pong kahit paano nakakapagbigay nga po. Pero hindi naman po, kumbaga, hinihingi namin ng malaking tulong, kumbaga. Kumbaga sa amin namin nga po is, maliit man po ay talagang malaking tulong na po talaga. Oo, kumbaga ay bukal sa puso. Bukal sa puso po talaga. At mong tatanggapin. Yan ate, yan, maraming salamat. Sige ate, mag-pray muna tayo. Pray din natin si Adrian. Panginoon, nagpapakumbaba kaming lumalapit at dumudulog sa iyong mahabaging trono. Batid mo po ang sitwasyon at kalagayan ng anak ni Realin, Panginoon, si Adrian. Batid mo po, Panginoon, ang nagaganap at nangyayari sa buhay nilang mag-ina at sa kanya pong anak. Dalangin po namin, Panginoon, na iunat mo po ang mapagpala mong kamay at nagdideklara po kami ng buhay, kalagalingan, kalakasan sa buhay ni Adrian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Gumamit ka po, Panginoon, ng mga daloy ng pagpapala upang matugunan ang pangailangan po ni Adrian sa bawat araw. Bigyan mo po, Lord, ng kalakasang katatagan ng kanyang mga magulang at mga mahal nila sa buhay, sa sitwasyon na pinagdadaanan po nila. At aming pong dalangin, Panginoon, itatawid mo po ang pamilyang ito sa mga sitwasyon na pinagdadaanan nila. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin hiling sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, magpakatatag ka lang ate ha. At wala namang imposible kay Lord. Yes po. Wala nang imposible kay Lord. At yan, si Adrian, kumbaga, ang dami niyang
Mapapaano ka na lang. Mapapabuntong hininga ka na lang. Pero sabi nga ate, habang may buhay, may pag-asa. Yun ang lagi mong tatandaan, laging tatandaan, habang may buhay, may pag-asa. Ipagkatiwala natin ang lahat ng pangyayari sa ating buhay, ang nangyayari sa iyong anak, ipagkatiwala natin kay Lord. Si Lord naman ang may hawak ng lahat maging ng ating buhay. Amen. Ayan, maraming salamat ate ha. At nabanggit mo nga ate, wala nang gatas si ano? Opo. Wala nang gatas. Yan, at meron pa rito akong ano. Sandali lang ate ha. Yan ate, at meron tayong mga kaibigan na kung saan ay nag-share din ng blessing sa atin. Si Ate Dul Dumundon at Ate Levin. Ito ate, pinabibigay ni Ate Levin 500 pesos at pinabibigay ni Ate Dul Dumundon 500 pesos. Panggatas ni baby. Thank you po. Ate, ito baby, panggatas mo. Ayan. Yan, salamat Isang ganyan na yan, sir. Ano? Isang ganyan na. Isang ganyan na. Bibili mo isang ganyan yan. Opo. Ayun, para ano, may ano si Adrian, ano. Thank Yan. you po. Yan. Salamat kina Ate Dol and Ate Levin. Yan. Para sa iyo yan. Panggatas. Ano baby? Alam niya po, sir, pag sinabing sa kanya. Oh? Opo. Adrian, para sa iyo yan. Pambili mo ng milk. Ano niya, pag todo na yung hawak niya, Oh. tapos kukunin mo, nag-iiyak na po siya. Di pang milk mo na yan. Sabi ni mama mo, wala ka ng milk, oh. Yun na lang. Na ikaw, O may pang milk ka na. nanlaki ng mata. Ay, naantok na. Sige ate, ano, maraming salamat. Maraming salamat. Pray lang tayo kay Lord. Na walang imposible kay Lord. Ha? Yes. Pray lang tayo kay Lord. Yan, salamat and God bless sa inyong mag-ina. God bless you din. At kayo ay bigyan ni Lord ng kalakasan, katatagan. Lalo ka na bilang isang ina at ng iyong mister. Bigyan kayo ng katatagan ni Lord. Ano? Yan, si Bibi. Yan, salamat. Yan, God bless ate. Kayo tutuloy na rin. Thank you, sir. Thank you. God bless you po din. Thank you. Mga kalingap, magandang gabi po sa inyo pong lahat. At may pinasyalan po tayo rito sa Barangay Bakungan, Lopez, Quezon. At may nag-message po sa atin. At yung po pala, yung ating nakausap na interview, yung mag-ina. Yan, maraming salamat mga kalingap. Pa-support po ang ating pong YouTube channel, J. Morelo Vlogs po. Mga kasama natin sa Landingpad ng Lopez, Kalingap Lydia, Billiones Vlog, and Kalingap Jubal. Pa-support din po Shirley Morelo Vlogs. And shout out, good evening po kina Kuya Bal, Ate Eni Kalingap Rob, kina Ate Dol Dumundon, magandang gabi, Tita Inday PV, Ate Levin, Ma'am Berto Suman, magandang gabi, Ma'am MBHR, kina Ma'am Bebri and Ma'am Eddie, wow, magandang gabi po sa inyo. Yan mga kalingap, marami po salamat. Tuloy na po tayo. Magandang gabi, mabuhay po ating kalingap. Magsisilbing kaibigan nyo, siya si Kuya J. Morelo. Maka-Diyos at makatao at palagi na nandito. Binabahagi ang pagtulong sa kapwa sa sarili niyang paraan. J. Morelo laging nandyan, hindi ka iiwanan. Kabahagi sa paglingap sa mga taong naghihirap.